Hey, okay, magandang magandang araw sa lahat, 'no? Magandang umaga, magandang, tanghali ba diyan sa inyo o gabi ba diyan sa inyo, yung mga kababayan nating OFW, 'no? Ah, Kumusta kayong lahat? Ito yung ating, Sunday special. No, ibig sabihin na dahil sa magulo yung ating, pampulitika ngayon, dito muna tayo sa medyo may pagka-showbiz na mga usapin ng ating bayan, ano? Sunday special. Okay, so, kumusta pala yung mga Bisaya natong mga kauban? Maayong adlaw ninyong tanan diha sa Visayas ug sa Mindanao, no? Ah, Kumusta mong tanan mga kabanwa, mga katribo ug mga sa tawag ini, mga kauban diha sa Visayas ug sa Mindanao. Kumusta di tuod ang mga taga Buenavista, Agusan del Norte, mga taga Camiguin, mga taga Surigao del Norte, o diri sa may Medina o Cagayan de Oro. Kumusta mo tanan diha, no? Na ako'y batchmate diha sa may dapit na sa Cotabato. O kumusta diha, Inday? Okay, so light muna tayo, no? Mga bagay-bagay muna na hindi masyadong mabigat sa ah, ating mga prinsipyo at mga pananaw sa buhay. Ito kasing usapan natin yung nag-viral sa Facebook, no? Yung engagement ring, no? Nakakatawa, no? Kasi nag-viral siya at talaga namang napakadaming lalo na sa hanay ng ating mga kababaihan, no? Yung mga bagong tubo ngayon, yung mga nasa panahon ng 20s, no? Talagang pinag-usapan ang gusto. Pero ito, ako ang inyong lingkod na si Carlo Critico. Ah, Bagamat nasa ano na tayo, nasa 50 50 pataas na tayo, ano? Pero ang isa lang sa masasabi ko diyan, ano? Um, Dapat kasi parang doon sa mga nababasa ko sa mga comments sa Facebook, no? Bagamat bihira akong buksan yung kanilang yung ganyang klase ng topic, pero kung wala namang akong masyadong ginagawa, minsan binabasa ko rin yung mga mensahe ng ating mga kababayan. So, tungkol nga dyan sa 299 na engagement ring, ano? Mayroon lang kasi ang napupuna. Maraming sumagot doon na parang hindi umaayon, no? Parang medyo binabash pa yung yung nagbigay ng ganong klaseng engagement ring. Na tila ganun lang ba yung ah, kanyang halaga ng kanyang pagkatao, yung pagmamahal, ano? Ah, Taga ng akin, parang dapat hindi tayo susunod sa uso, no? Huwag tayong sumunod sa uso, lalo na sa mga Western, sa mga European o sa mga bandang dito sa Estados Unidos na mga lugar, no? Na tila kasi ang kanilang mga kadalasan ng kanilang mga mamamayan ay talaga namang nakakaangat, no? Nakakaangat sa atin. At sila yung mga nakikita natin sa mga telebisyon, sa mga kahit lalo na sa social media ngayon na mas easy, mas madali silang makita. Noon, nakikita lang natin sila sa mga pelikula. Pero ngayon, kahit araw-araw, oras-oras, nakikita natin kung ano-anong mga nangyayari sa Europa at sa Estados Unidos, sa Australia at Canada, no? So, yung mga western countries, ah, kinukumpara na kasi kaagad natin yung kanilang mga paraan, kanilang luho sa buhay, no? Ang kanila kasing standard of living is talagang mas maganda kaysa sa atin, no?
yung mga milyonaryo diyan sa kanila is mas malalaki pa rin kaysa sa mga milyonaryo dito sa atin. Hindi matutumbasan yung ano, tayo ilan lang yung mga milyonaryo at bilyonaryo sa ating bansa. Pero sa Western countries, sa European countries, ay talagang napakadami nila. So, natatangay ang mamamayan nila sa mga pag-unlad. So, para sa akin, hindi dapat, una nga, sabi ko, parang hindi dapat sumunod sa uso yung ating mga kababaihan. Kung ano yung makikita nila dun sa mga Facebook o sa mga social media, ay parang tila gusto din lang ganun din ang mangyari sa kanila. No? Parang gusto rin nila na yung kanilang mga katipan, ano ba bigkasin yun? Katipan, yung kanilang mga fiancé, mga boyfriend, mga boyfriend, no? Na parang gusto rin nilang mangyari na talagang dapat mag-invest. Mayroon doon sa mga mensahe, mayroon din namang pumapabor lang doon sa kung ano lang yung kakayanan ng isang tao o ng isang lalaki. Ako ganun din, doon ako tumitindig, wag nating ikompromiso, no? Para doon sa mga kababayan natin. Wag nating ikompromiso yung pagmamahal ng ating boyfriend o ng ating katipan sa material na bagay. Sa mga katuwid, hindi natin kailangang pag maliit ang ibinigay, ay hindi tayo mahalaga para sa kanya. So, no, hindi natin dapat ikumpara, no? Kasi sa totoo lang, kahit naman nung pinag-ipunan kunyari, unang-una, pinag-ipunan kunyari ng lalaki, doon pa lang makikita mo na magkano lang naman sinasahod ng pangkaraniwang Pilipino, no? 600 sa 8 oras. Pagpalagay mo na lang mayroon dyan kumikita ng 1,000 sa 8 oras. Biruin mo yan kung 1,000, kahit na 1,000 na ang kinikita niya. Malaking halaga pa rin yun, yung kanyang gagawing, malaking bagay pa rin yung kanyang gagawing pagtitipid, no? Para lang makabili ng ubod na ng mahal ngayon ng mga bagay-bagay, no? Kahit yung mga ganyan, mga engagement ring. So, doon pa lang dapat mayroon ka ng mayroon ka ng parang pagkaawa, no? Mayroon ka dapat pagkaawa, lalo na kung malaman mo na siya pala ay sobrang nagtitipid dahil mayroon siyang gustong bilhin para sa iyo. Hindi ito para sa akin hindi ito purong sabihin mo lang ay nakaka-proud, no? Nakaka-proud ang aking ang aking boyfriend kasi talagang nagtipid siya ng tudo-tudo para lang maibili ako ng napakamahal na engagement ring. Doon pa lang parang may problema na kasi hindi natin kailangan na paghirapin, no? Danasin ng ating mahal sa buhay ang sobrang pagtitipid o ang grabing paghahangad ng isang bagay na para mairigalo sa atin. Kaya dapat wag natin ikompromiso. Kasi sa kalaunan din naman hindi ang isang bagay o hindi yung bagay na ibinigay sa iyo ang magtatakda, no? Hindi 'yon ang magiging sukatan ng inyong pagmamahala, no? Kumbaga, kahit pa nga nagbigayan kayo ng kotse, nagbigayan kayo ng house and lot na kay mamahal, pero kung darating ang time na hindi naman talaga kayo magiging para pala sa isa't isa, matutuklasan ng bawat panig ang mga hindi gusto, mga kahinaan. So, mawawala yung tinatawag nating pagmamahal. So, ang pagmamahal pa rin ang matibay na pundasyon ng bawat relasyon.
no? Wala yan sa binibigay na engagement ring o kung ano mang mga material na bagay. At hindi rin nangangahulugan na pag nagbigay ng hindi mas mamahalin, ay hindi ka na mahal ng iyong boyfriend o ng iyong katipan. Kaya nasa bawat panig pa rin talaga, no? Sa babae o sa lalaki, ang pagsusuri, ang pakiramdam, discovery, ang pagdiscover o aral sa ugali o sa ano ng lalaki kung kayo ba para talaga sa isa't isa o tinadhana para sa isa't isa. So, yun napag-usapan lang natin kasi nga nag-viral sa ano yan, Facebook. Kaya nga siguro sa mga panahon namin mas mabuti nga yung mga 1990s, 80s kasi wala pa yung ganong hindi pa napapansin yung mga kung ano yung uso sa western countries at sa ano. Tapos hindi pa tayo masyadong na na lalantad sa mga karangyaan ng iba, no? Sila kasi ngayon, lalo na ngayon, nakikita na natin sa marami na, nasa TV, nasa kahit sa cellphone, mapapanood mo na, no? Yung mga karangyaan ng mga pagsasama ng ibang mga couples. Kamakailan lang, yung kasal ng anak ng Brunei, ano? Ay grabe, halos 10 araw. Yung kanilang pag-iisang dibdib, ano? Kaya doon pa lang, baka hangarin na rin. Kaya tayo mga Pilipino, ano? Mga Pilipina dyan, no? Huwag naman nating hangarin kung ano yung mga nakikita natin sa labas. Kung saan tayo at ano ang kalidad ng pamumuhay natin, dapat doon lang muna tayo umaayon. At higit sa lahat nga, sabi ko, yung pagmamahalan pa rin, o yung feelings, no? Yung nararamdaman ng bawat isa. Yung pa rin ang ang sukatan ng magandang pagsasama balang araw kung kayo ay matuloy sa tinatawag natin ng dambana dambana ng pagpapakasal. So yun na nga, yun. So yung mga kababaihan dyan, kung saan man kayong panig doon sa nag-viral na yon, kung kayo man ay umaayon doon sa babae na parang hindi nagustuhan yung halaga. At yun namang iba ay tumitindig lang sa realidad, sa realistiko, no? So ako ay doon din. Kung ano lang yung kaya at kung ano yung at hindi nga para sa akin hindi sukatan ng anumang pagmamahalan ang ibinibigay na bagay. Ito man ay walang halaga, ito man ay papel, ito man ay pag nakita mong sincero siya sa kanyang ibinibigay, dapat magiging proud na tayo, no? Sa mga nangyayari. Okay? So, ano pa ba? Itong pag-usapan natin itong katatapos lang na Metro Manila Film Festival. Ano ba yun? Metro Manila Competition, ano bang tawag doon, no? Yung mga pelikulang Pilipino tuwing Disyembre o holiday season sa atin. So, napag-usapan doon nung matapos yung mga pelikula, napag-usapan doon yung talagang ang matumal pa rin, no? Matumal pa rin ang kahit inalis kasi gano'n na yung tradisyon aalisin yung mga dayuhang pelikula tuwing Metro Manila Film Festival, ano? Ang mapapanood mo lang ay mga pelikulang gawang Pilipino. So, lumalabas pa rin bagamat may tinatarget daw sila. Sabi nila, may tinatarget daw silang halaga at naabot daw nila. Pinangungunahan niya ng mga mayors ng MMDA na nag-organize ng mga ganyan, ano? Pero may nagsasabi na bagsak pa rin yung
hindi na nila nakakamit yung mga tinatawag na todo suporta ng mga mamamayang Pilipino. So, para sa akin, balikan lang natin, balikan lang natin. Ako, ang simple kong pag-analisa diyan at ang aking mai-criticize diyan is 1980s, 1990s, talagang kung hindi ako nagkamali, diyan nagsimula yung Metro Manila Film Festival, Ah, talagang bagsak na yung yung industriya ng pelikulang Pilipino. Sa totoo lang, hindi masyadong tinatangkilik, lalo na kung may karibal, may katapat na mga galing sa Hollywood movies kung tawagin, yung mga pelikula nila ni kahit panong panahon pa nila Bruce Willis, sila sino to, yung mga yung mga First Blood na sila Sylvester Stallone, sila itong si naging gobernador ng California, sino ito? Nawala sa isip ko. Pero yung isang magaling din sa mga aksyon, At kahit yung mga Korean na movies pumasok nitong 1990s at natong 2000, ay talagang mas maganda, no? Huwag nang magagalit itong ating mga director, mga producer, mga writer, no? Talagang ang kwento kasi kung minsan maano ka sa kwento ng kanilang mga pelikula, ang gagaling. At dagdagan pa na mahusay ang kanilang pagdirihe at yung kanilang mga production, yung mga effects, napakagagaling. Sinong hindi humahanga doon sa mga Die Hard Part 1, Part 2, kung nakailang beses na kapag karoon ng 3 beses o 4 na beses yata yon. So, yung action doon is napakagagaling. Ginastusan. So, sa totoo lang, talagang humina yung hindi pa nagtaas ng presyo yun, Hindi pa nagtaas ng presyo. Pero talagang humihina yung panonood ng mga Pilipino sa pelikulang Pilipino. Lalo na kung yun na nga, kung may kasabay na mga parent film o mga dayuhang movie, no? So, ang masama, ginawa na nga nila yung every 1990s yata nagsusumpisa yung Metro Manila Film Festival. Ay pinagbawal na nila yung dayuhang So, ang pwede lang maglagay ng mga pelikula sa mga mall, sa mga sinihan is yung mga Pilipino lang, movie producer lang. So, hindi pa rin ganoon ka-click. Kasi yung iba hindi nanonood, yung iba nag-abang kung kailan matapos yung Metro Manila Film Festival at inaantay yung mga coming soon na mga dayuhang pelikula. Ang masama, imbis na ma-realize ng ating mga movie producer na kailangan na nilang iangat yung kalidad, Ito ang pagkatandaan natin, Imbis na iangat nilang kalidad ng kanilang mga pelikula, mantakin yung itong kung hindi ako nagkamali, itong si Soto at itong si Lapid nagpanukhala pa ng batas na itaas yung mga itaas yung bayad ng mga panunood, Yung panunood ng sine, Ang ginawa nila, imbis na pagandahin ang kalidad ng mga pelikulang Pilipino, nagkasundo ba sila na itaas na lang daw o itaas yung bayad ng sine para daw makabawi yung mga producer, yung mga nasa industriya ng pelikula, May mali, may mali, mga kaibigan.
May mali doon. Kasi nga, sa kagustuhan mo na makabawi daw dahil hindi tinatangkilik eh. So, sa kagustuhan mo makabawi, hindi malulugi, ay tinaas mo yung presyo. Ay nawala ba doon yung yung kagustuhan ng mamamayan na sana gumanda kasi ang kalidad o makipag-compete kayo sa kagalingan ng mga foreign film. Ang nangyari parang punersan nyo yung tao na itaas yung bayan. So anong nangyari nung itinaas nila? Mga kababayan, kung natatandaan nyo, 1990s, ang pelikula is halos 60 pesos lang yata yun. 50, 60. O magkano man yun. Napakababa lang. Biruin mo, nung pinasa ni Lito Lapid yan at ni Soto, naging 200, 300. Biruin mo, ang grabe ang pagtaas. Naging triple o naging apat na doble o apat na bisis na tumaas ang presyo. Kapagkatandaan natin, no, na yung panukalang yun o yung nangyaring yun ay hindi maganda sa ating tagapanood at sa industriya na rin mismo. Alam nyo kung bakit? Hindi naman tumaas yung sahod ng mga tao eh. Bakit pa sila mag-aabala ng manood kung di na nga nakakasabay sa pagpaganda ng kalidad, ay itinaas pa. No? Nakakatawa. Kaya itong nakaraang Metro Manila Film Festival, nagsalita na yung iba dyan na panahon na siguro na pag-aralan. Panahon na pag-aralan kung dapat bang ibaba. Nakakatawa, no? Walang quality, tapos pagbabayarin ka ng ubod ng mahal. Di siyempre yung mga Pilipino, dito na lang sila mag-antay na lang sila ng mga foreign film na mga may magagandang istorya, magagandang kalidad, at di baling magbayad ng mahal. At ito pa, parang hindi tayo natututo, no? Itong kaya nga talagang iwan ko ba, bakit nananalo pa rin yung mga senador na talagang walang di mo malaman kung ano, no? Ito pang masama. Hindi ba sila natuto doon sa kasabihan na di ba aling palima-limang piso? Parang ganito yan, no? Sa mga bagamat hindi tayo hanga ngayon sa ginagawa ng mga incheck, lalo na itong si Xi Jinping. Pero yung na tanim sa isipan natin yung pamamaraan nila na di baling piso-piso, kung milyon naman yung bumibili sa'yo, so milyon din yun. Aanhin mo yung 10 piso, kung ang bibili lang naman sa'yo 100 tao lang, di magkano lang kikitain mo. So ganun yung din yun, no? Imbes na itinaas nila, dapat hindi nila itinaas kasi ang barometro mo doon o yung tinatawag na ang bibigyan mo ng halaga doon, yung marami pa rin sana ng Pilipinong makakapanood, no? Di baling mababa lang ang presyo ng sine kung halos lahat pa rin naman ng mga Pilipino ay pupunta pa rin ng mga sinihan para manood dahil mura lang. Yung kabuuang kita noon is mas makikinabang pa rin ang mga movie producer. Aanhin mo yung tinaas mo ang presyo, pero kunti lang naman ang may kakayanang manood. Kaya nakakatawa itong mga natin, itong mga nasa pelikula, industriya ng pelikula natin. No? Isip-isipin nyo rin yan. No? Mas mababa ang presyo, mas marami yung manonood. Tandaan natin na mahirap din ang buhay, maliit ang sweldo, hindi naman tumataas ang sweldo, pero tinaas niyo yung presyo ng sine. Ano kayo? Siyempre, magtiyaga na lang yan sa telebisyon. Magtiyaga na lang yan kung kailan na maipakita sa TV yung kanilang gusto sanang panoorin. Dahil ika nga, hindi naman tumaas ang kanilang income. So, kung hindi mo sana itinaas yung bayad,
napagtiyatsagaan ng mga Pilipino yan tulad ng 1990s na hindi pa biglang sumirit pataas yung presyo, ay ang daming nanonood ng araw. Ha? Talagang parang punong-puno yung sinihan ng araw kasi nga kaya ng bulsa. So doon ka dapat kikita. Mas maraming manonood, kahit pa barya-barya yan, sa dami naman, sa milyon ang nanonood, kikita ka pa rin. Aanhin mo yung napakamahal ng presyo ng sine, pero halos wala na mga pumapasok na tao. Ha? Kaya yon aral ito, no? Ayan, may nagsabi na. Hindi ko alam kung si Soto din yun eh. Pero nagsabi sila sa mga interview na napapanahon na nga siguro na pag-aralan nila kung dapat na bang ibaba. Hindi lang napapanahon, noon pa dapat ninyo ginawa yan. Pagandahin nyo yung kalidad ng pelikulang Pilipino, tapos ibaba nyo yung presyo. Kasi nga, pag-aralan din natin yung income ng mamamayang Pilipino. Hindi naman tumaas ang income ng mamamayang Pilipino. So, paano sila makakasabay? Paano sila makakapanood kung hindi naman lumalaki ang kanilang arawang sahod? Kaya dapat doon tayo sa kaya nila na presyo. Okay? Okay, so yan lang muna ang ating mga showbiz. Showbiz chismis. Usaping pelikula, usaping uso. Okay. So yan. Yan din yung ating Sunday special. Ito yung lingkod, si Cardo Critico. Yung hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po para palagian yung mapapanood ang aking mga pinopost o binablog. Okay, maraming salamat. Mayong adlaw sa atong mga Bisaya diha na tagapanood, tagapakinig, tagapaminaw. Okay, amping tang tanan. Ingat tayong lahat. Okay.